Ang ating mundo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Maging ang siyensya ay hindi ito maipaliwanag, lalo na ang tungkol sa mga mutya, agimat o anting-anting. Mga mahal naming mga tagapakinig at taga-subaybay sa channel na Ang Manlalakbay, atin pong tunghayan ang kwento ng ating sender na si B-Boy Salonga. Magandang araw Karine at Sir Froy. Isa ako sa mga masusugid niyong tagapakinig sa channel na Ang Manlalakbay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang B-Boy. Hindi ko tunay na pangalan. 57 na sa kasalukuyan. Taga Mindanao. Biyudo na ako at wala kaming naging anak ng asawa ko, pero may ampon naman kami at binata na ito ngayon. Ang lolo at lola ko lamang ang nag-alaga sa akin mula nang maghiwalay ang mga magulang ko. May ibang pamilya ang nanay ko at ganoon din ang tatay ko. Kung minsan naman ay umuwi sa bahay si nanay at kasama niya ang bago niyang kinakasama at ang kanilang anak. Ngunit si tatay, mula nang maghiwalay sila, ay hindi na nagpakita pa sa akin ni minsan. May nakapagsabi lang sa amin na nag-asawa na rin siya ng iba at mayroon na rin silang anak. Noong bata ako, ay ayos lamang sa akin na bihira ko makita at makasama ang nanay ko. Pero habang nagkakaisip at nagkakaedad na ako, ay doon ko napagtanto na ang lungkot pala ng hindi kumpletong pamilya. Naging tampulan din ako ng tukso noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Wala raw akong mga magulang kasi raw hindi ako karapat-dapat na mahalin. Pero kahit ano pa man ang sabihin nila ay pinapalagpas ko lamang. Wala rin kasi akong kakayahang ipagtanggol ang aking sarili dahil sa oras na lumaban ako sa kanila ay paniguradong pagtutulungan nila ako. Ayoko na rin pang bigyan ng problema ang lolo at lola ko. Kaya kahit masakit sa akin ang tukso-tuksuhin, ay sinasarili ko na lamang. Naiinggit rin ako sa tuwing nakikita ko ang aking mga kaibigan na kasama nila ang tatay at nanay nila. Napapatulala na lamang ako sa isang tabi at hindi ko namamalayan na pumapatak na pala ang mga luha ko. Iniisip ko na sana'y kasama ko rin ang aking mga magulang. Mabuti pa ang mga anak nila sa iba nilang kinakasama ay kasama sila at naaalagaan nila. Samantalang ako, para akong namamalimos ng atensyon at pagmamahal. Maikling panahon ko lamang kasi silang nakasama. Maikling panahon ko lang naranasan na kompleto ang pamilya namin. Hindi na rin ako nakapagtapos pa ng high school, Karine, dahil sa hirap ng buhay at isa pa'y malayo ang eskwelahan sa bahay namin. Kahit kasama ko sina lolo at lola, pakiramdam ko'y may kulang pa rin sa akin. May kulang sa aking pagkatao. At yun nga ang mga magulang ko. At sa tuwing nalulungkot ako, ay nakahiligan ko na talagang magtungo sa ilog na hindi kalayuan sa bahay namin. Noong bata ako ay palaging sinasabi sa akin ni lolo na huwag akong magtutungo sa malaking puno ng balete sapagkat marami raw di umanong naninirahan doon tulad na lamang ng mga engkanto. Marami rin ang nagsasabi na may nakikita silang nakakatakot na nilalang mula roon. Ngunit hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala kaagad sa sabi-sabi o hindi nakikita ng mismong mga mata ko. At upang masiguro kung may katotohanan ang mga sinasabi nila, ay madalas akong magtungo roon at kinakausap ko ang puno at magpakita sa akin ng mga nilalang na nakatira roon. Pero wala talagang nagpapakita sa akin ni kahit anino man lang. Pero nang sumapit ang aking kaarawan at ako ay ganap ng binata doon, doon ko napatunayan na mayroon pala talagang nilalang na nakatira roon. Abala ako sa pamimingwit ng isda sa gilid ng ilog sa tapat ng puno ng balete
nang makarinig ako ng kaluskos na parang may natatapakang mga tuyong dahon. Noong unay inisip kong may tao lamang din doon, ngunit nang lingunin ko ito ay wala akong nakita. Ang tahimik na ng paligid at tanging huni ng mga ibon na lamang ang naririnig ko, kung kaya't nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Pero maya-maya lamang ay may tumawag sa pangalan ko na kaagad kong nilingon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakatayo siya malapit sa aking likuran. Napakatangkad na nilalang na napakahaba ng buhok at ang kanyang mga mata ay parang nagliliwanag. Wala rin siyang saplot pang itaas at ang suot lamang niyang pang ibaba ay mga dahon. Pakiramdam ko noon ay nanigas ang buong katawan ko. Maging ang aking bibig ay hindi ko maibuka upang makasigaw sana ako. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. At dahil sa takot ay mas pinili ko na lamang lumundag sa tubig. Pero biglang lumakas ang agos ng tubig, kung kaya naman natangay ako ng agos patungo sa ibaba. Nang aahon na sana ako, ay muli ko siyang nakita. Kaya muli akong lumublob sa tubig. Huwag ko lamang siyang makita. Pero dahil nahihirapan na akong huminga, ay wala akong pagpipilian kundi ang tuluyang umahon sa tubig at huwag na lamang itong tingnan. Pero sumusunod talaga siya sa akin. Kung ano mang klase kang nilalang, parang awa mo na. Huwag mo na ako sundan pa. Tigilan mo na ako pakiusap. Natatakot kong sabi sa nilalang na yon, ngunit patuloy pa rin siya sa akin sa pagsunod. At doon ko lamang napansin na paulit-ulit lamang ang nilalakaran ko. Hindi ako nakakalayo sa ilog at walang katao-tao sa paligid. Mukhang pinaglalaroan ako ng nilalang. Nang muli ko siyang lingunin, ay ibinukas niya ang kanyang palad at napansin kong may kulay puti mula roon. Kaagad siyang lumapit sa akin at iniabot ang hawak niya. Noong una ay nag-alangan akong kuhanin ito mula sa kanya, pero kalaunan ay kinuha ko na rin. Anong bagay na ito? Ngunit hindi niya ako sinagot. Bagkus ay ngumiti lamang siya sa akin at bigla na ring naglahong parang bula. Inikot ko ng tingin ang paligid sa pag-aakalang makikita ko pa siyang muli, pero wala na talaga siya. Apo! Ay nandito ka lang pala eh. Habi kanina ka pa namin hahanap ng lola mo. Ang sabi mo ay magtutungo ka rito sa ilog upang manghuli ng isda kahit kaarawan mo. Oh, nasaan ang nahuli mo? Lolo, kanina po ba ako hinahanap? Oo! Siguro mayroon na rin 10 minuto ako naghahanap sa'yo rito sa ilog. At dito lamang pala kita matatagpuan. Nagdaan ako rito kanina. Pero wala ka. Saan ka ba nagsusuot ha? Umuwi na po tayo, Lo. Mamaya ko na po ikukwento ang nangyari sa akin. Mabuti pa nga. Dahil nagluto ang lola mo ng pansit. Halika na't atin ng pagsaluhan. Maligayang kaarawan muli, Apo. Nagpasalamat naman ako kay Lolo at tumakbay na ako sa kanya habang paalis kami ng ilog. Nang makauwi na nga kami, ay kaagad akong binatin ni Lola at nakahain na pala sa mesa ang pansit na niluto niya. Niyaya niya kami ni Lolo na maupo na at kumain. Kaya naman, itinago ko na lang muna sa aking bulsa ang puting bagay na ibinigay sa akin ng isang nilalang. Apo, hindi ba't sinabi mo kanina na may kukwento ka sa akin? Ano ba yon? Mabuti na lamang at nasa kusina na si Lola na magtanong sa akin si Lolo. Kaagad ko namang inilabas ang nasa bulsa ko at ipinakita ko yun sa kanya. Sa kanya ito kinuha sa akin. Oh, saan mo nakuha ang bagay na ito? May nagbigay po sa akin yung kanina. Tama ka po, Lolo. Meron ngang nilalang na naninirahan sa puno ng balete. Napakatangkad niya at may mahabang buhok na itim.
At napansin ko rin na patulis ang kanyang tenga at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isang engkanto ang nakita mo, B-boy. At sa pagkakaalam ko ang bagay na ibinigay niya sa'yo ay magagamit mo balang araw. Ingatan mo at itago ito dahil hindi magbibigay ang engkanto kung hindi mo mapapakinabangan. Maaaring isa rin itong regalo dahil kaarawan mo ngayon. Sigurado ka po ba sa sinasabi nyo? Para lang naman po itong puting bato na tila isang lintang tumigas. Batid ko na, apo. Maaring isa itong mutya ng linta. Isang pamana sa iyo ng engkanto. Hayaan mo't itatanong ko ito kay Mang Pedring. Maraming alam yon pagdating sa mga mutya. Agimat o anting-anting. Kayo ang bahala, Tipid kong tugon na noong mga panahong yun ay hindi ko talaga nauunawaan ang mga sinasabi niya at kung para saan ba ang mga mutya. Kinabukasan ay masayang lumapit sa akin si Lolo na tila ba may magandang balita. Luminga-linga pa siya sa paligid. B-boy, nasaan ang lola mo? Nagputungo po sa likod. Mamimitas daw po namang igugulay niya para sa ating pananghalian. Bakit ho? Tatawagin ko po ba siya? Ay nako, hindi. Tinatanong ko lamang upang masiguro kung tayong dalawa lamang ang makakaalam nitong sasabihin ko sa'yo. Ano ho ba yun, Bakit hindi pwedeng marinig ni Lola? Naku, mukhang alam ko na yan Siguro, kinatagpo mo yung dati mong nobya, si Aling Mariano. Puro ka talaga kalokohang bata ka. Bakit ko naman kakatagpuin yon? Sinabit ako ng lola mo sa puno ng balete. Kaya ako masaya. Dahil napatunayan ko na ngang isang mutya ang binigay sa iyo ng engkanto. Ang sabi sa akin ni Mang Pedring, bibihira lamang daw ang pinagkakaloban ng mutya. Mabuti ka kasing tao, apo. Kaya pinagkalooban ka. Itahiraw natin ito sa pulang tela o di kaya'y ilagay sa garapon at ibabad sa langis ng nyog. Isa raw itong pampaswerte, panghalina sa negosyo, pangontra laban sa mga kulam, sumpa at barang. At ang masusugatan ay itapal lamang daw ang mutya ng linta at kaagad na itong gagaling. Mahabang sabi ng lolo andong ko. Ngumiti naman ako at kinuha yon sa kanya. Talaga po, ganun kagaling ang mutyang ito? Nakakatuwa namang malaman yan. Oo, pero gagamitin lamang daw yan sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Huwag mo rin daw ipagyayabang ang bagay na yan. Tatandaan ko po mga sinabi mo, Lolo. Mas gusto ko pong ibalot na lamang ito sa pulang tela upang madala ko siya kahit saan ako magpunta. Alam mo bang kanina nung umalis ka, may balibalita na may inatake raw na aswang sa kabilang baryo. Isang buntis daw. Pinaghihinalaan nilang sa kabundukan nakatira ang aswang. Nabalitaan ko nga rin yan. Kalat na kalat ka agad ang balitang yan. Nung ipinagbubuntis ka nga ng nanay mo, inatake din siya ng aswang Mabuti na lamang at sinunod niya ang payo ko na tuwing lalabas ng bahay ay magdadala ng asin. Kung hindi ay baka wala kaming apo na sobrang bait at gwapo. Sus! Bolero talaga tong lolo ko Pero mas mabuti pa yata yung ikaw na lamang ang magtatangan ng mutyang ito Nako, hindi po pwede. Sa iyan ipinagkaloob ng mabuting engkanto. Kaya nararapat lamang na ikaw ang bagtangan niyan. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Lolo dahil may punto naman siya. Baka magtampo pa ang engkanto nagbigay sa akin at bawiin pa niya. Matapos naming mag-usap ay nagtungo ako sa aking silid at kumuha ako ng damit na kulay pula. Ginupit ko ang manggas nito para makakuha ako ng kapirasong tela na siya kong pagbabalutan ng mutya. Kumuha rin ako ng karayom at sinulid at inumpisan ko na itong tahiin.
Kumuha rin ako ng pardible at inilagay ko ang butya sa loob ng aking suot na damit upang walang sino man ang makakita nito. Nang bigla ko maramdaman na para bang may nagbabago sa aking pangangatawan, hindi pangkaraniwang lakas. Kaagad akong lumabas at hinanap ko ang lolo ko at sinabi kong lumakas ang pangangatawan ko. Sinabi nga niya sa akin na dahil yon sa butya. Lo, kailangan ko pong pumunta sa puno ng balete upang magpasalamat sa aking kaibigang Engkanto. Napakalaking tulong sa atin itong ibinigay niya. Sige, mag-iingat ka, Apo. Ngunit nang hahakbang na sana ako palabas ng bahay, ay biglang humarang si Lola at tinanong kung saan na naman daw ako tutungo. Manananghalian na raw kami. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang kumain na muna. At kinahaponan na ako nagtungo sa ilog nang makatulog ang lola ko. Habang papunta ako sa ilog, ay halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Natatakot, kinakabahan, hanggang sa tuluyan na nga akong makalapit sa puno. Bigla na lamang lumakas ang hangin at ang puno ng balete ay parang yumuyok ko ang mga sanga nito. Aking kaibigan, alam ko na kung anong uri ka ng nilalang. Isa kang engkanto, hindi ba? Pangako, hindi na ako matatakot sa iyo. Magpakita ka na sa akin, kaibigan ko, upang makapagpasalamat ako sa iyo. Ngunit ilang segundo na akong matapos magsalita ay wala pa ring engkanto ang nagpapakita sa akin. Sige na, aking kaibigan, magpakita ka na sa akin. Kung kailan nag-ipon ako ng lakas ng loob na harapin ka, saka ka naman hindi magpapakita sa akin. Nang bigla na lamang may humawak sa balikat ko. Mabilis ko namang itong nilingon sa pag-aakalang siya na ang engkantong hinahanap ko. Ngunit laking gulat ko nang makita kong hindi yun engkanto, kundi isang matandang lalaking napakatalim ng tingin sa akin na para bang nais niya akong kainin. Lo? Bakit ho? Naliligaw ka po ba? Tanong ko sa kanya sapagkat hindi ko kilala ang matandang yon. Bago lamang siya sa paningin ko. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Bagkus ay mas lalong tumalim ang tingin niya sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya, Karine. Bahagya akong umatras dahil may kakaiba na akong nararamdaman sa matanda. Batid kong hindi siya pangkaraniwang tao. Sino ka? Aswang ka ba? Magsalita ka! Subalit hindi talaga siya nagsasalita at mabilis niya akong sinakal. Pero mabilis kong inalis ang kamay niyang nakasakal sa liig ko. Aminado ako malakas siya, pero batid kong mas malakas ako kumpara sa kanya. Aswang ka nga! Siguro, ikaw rin ang nambiktima sa isang buntis sa kabilang baryo. At ngayon, balak mong dito naman sa aming baryo. Pwes, hindi ako papayag na may iba ka na namang mabibiktima. Ngunit imbis na matakot siya sa mga sinabi ko, ay tiniwanan lamang niya ako. Kitang-kita ko ang madutulis niyang mga ngipin at muli sana niya akong aatakihin, pero sa pagkakataong yon ay nakaiwas na ako sa kanya at siya naman ang mabilis kong sinakal. Napansin ko rin na bumilis akong kumilos. Napakalagkit ng kanyang balat. Mas lalo kong diniinan ng pagkakasakal ko sa kanya nang akma siyang magpupumiglas. Mabilis din niya akong sinugatan sa braso gamit ang kanyang matutulis at matatalim na mga kuko na noong una ay hindi naman yon matutulis. Sa pagkakataong yon ay mas lalong naging katakot-takot ang itsura niya. Namumula na rin ang kanyang mga mata at kumulubot na rin ang kanyang balat. Pero ganoon pa man ay hindi ako nagpalamon sa sindak. Mas lalo kong nilakasan ang aking loob dahil kailangan ko siyang mapaslang. Dahil kung hindi ay mas marami pa siyang mabibiktima. Bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat nang makitang unti-unting naghihilom ang mga sugat ko. Buong lakas ko siyang inihagi sa ilog at doon kami naglaban. Tumawa siyang muli habang nasa tubig kami at sinabi niyang
Hinding-hindi ko siya mapapaslang. Pero tumawa rin ako ng malakas at pasimple akong kumuha ng bato mula sa ilalim ng tubig at ibinato ko yon sa mukha niya. Nang indahin niya yon, ay kaagad akong lumapit sa kanya. Pinilipit ko rin ang liig niya at buong lakas ko siyang inilubog sa tubig. Pero nagpupumiglas siya at muntik ko na siyang mabitawan. Maya-maya lamang ay nangihina na siya at mukhang nahihirapan ng huminga. Hindi ko nga tinigilan hanggat hindi siya nalalagutan ng hininga. Nang hindi na siya gumagalaw, ay iniingat ko ang kanyang ulo at nakumpirma ko ngang wala na siyang buhay. Iniahon ko siya mula sa tubig at dinala sa batuhan, saka ko siya inihiga doon. Hindi ko sukat akalain na magagamit ko pala kaagad ng butya ng linta. Kaya pala sa akin ito pinagkaloob. Dahil ako palang tatapos sa mga salot na aswang. Ang sarap pala magkaroon ng kakaibang lakas at galing. Napansin ko rin na unti-unti nang naaabo ang katawan ng aswang na napaslang ko at dumidilim na rin ang paligid. Lumingon naman ako sa puno ng balete at nagbabaka sakaling magpapakita na sa akin ang engkanto. Ngunit gaya noong una, wala pa rin siya. Hanggang sa tuluyan na nga naging abo ang katawan ng aswang. Umuwi ako ng bahay na basang-basa. Si Lolo na may kaagad ang nakakita sa akin at pabilis siyang lumapit sa akin. Oh, kumusta ang pagtugo mo sa ilog? Nagpakita pa sa'yo o naligo ka lamang doon? Hindi po siya nagpakita sa akin, Lolo. Hindi ko alam kung bakit Pero meron akong babalita sa'yo. Alam mo bang, napaslang ko ang aswang na umatake sa kabilang baryo? Ano ka mo? Ang aswang? Totoo ba yung sinasabi mo, Apo? Paano ko nakakasigurong aswang ngayon? Nanlilisik po ang mga mata niya. Nakalaunan ay namumula na. Matutulis rin po ang mga ngipin niya na kulay dilaw. Maging ang mga kuko ay matutulis din. Nung una, mukha lang siyang tao. Pero nakalabang ko na siya, ay doon na nagbagong itsura niya. Sobrang nakakatakot, Lolo. Ay, Diyos ko po. Aswang nga yun. Mabuti na lang at hindi kanya nasaktan. Totoo nga pong sinabi sa inyo ng Pedring. Nung nasugatan ako ng aswang, naghilom ka agad ang mga sugat ko. Tunay ngang makapangyarihan ng mutya. Pero nababahala pa rin ako, Apo. Ngayong nakapaslang ka na ng aswang at malaman niya ng mga kalahi niya, alam kong hahanapin ka nila. Pero wala naman pong nakakita sa akin na maglaban kami ng aswang na yun Tsaka kung mangyari man po yung iniisip mo, alam ko pong kaya ko silang talunin dahil may mutya ako. Kung sa bagay ay tama ka. Pero sa tingin ko ay kakailanganin mo pa rin maging magaling sa pakikipaglaban. Umpisa pa lang ito, Apo. At marami ka pang makakaengkwentrong mga aswang. Nang sabihin nga yon ni Lolo, ay kaagad kong naisip si Mang Pedring. Nagtungo na rin ako sa poso upang makaligo ako. Habang naliligo nga ako ay muli kong naalala ang nakalaban kong aswang at hindi ko talaga lubos akalain na makakapaslang ako ng aswang. Kinabukasan pagsapit ng 11:00 ng tanghali, ay nagtungo nga ako sa bahay ni Mang Pedring. Maraming nakapilang nagpapagabot sa kanya, kaya naman nakiupo na lamang ako roon. Nang mapansin niya ako, ay kaagad niya akong tinawag at nagpaalam muna siya sa mga ginagamot niya. Inaya niya ako sa loob ng bahay nila, saka siya nagtanong sa akin. Oy, B-boy, ginawa mo ba ang sinabi ko sa Lolo Andong mo? Opo, Mang Pedring. Ginawa ko po. Salamat po May itatanong ka ba sa akin kaya ka nagtungo rito? Kahapon po ng hapon may nakalaban akong aswang. Napaslang ko siya. Talaga? Abay ayos kung ganun Sabihin mo lamang kung may tutulong ako sa iyo. Masaya ako na mayroong antigero sa lugar natin. Alam ko pong sa mga susunod na araw o buwan, muli ako may makakalabang mga aswang. Nais ko po sanang magpaturo sa iyo makipaglaban dahil baka susunod at yung malalakas na aswang ang makaengkwentro ko.
Baka sa pagkakataong yun ay matalo na nila ako. Wala rin akong armas, Mang Pedring. Huwag kang mag-alala. Bukas ay hindi naman ako maggagamot. Dahil 4 na beses sa isang linggo lamang ako manggagamot. Kaya bukas ay bumalik ka rito ng alas 5 ng hapon. Tuturuan kita gumamit ng sandata at hubusay sa pakikipaglaban. Talaga ho? Naku, maraming salamat po. Walang anuman, B-boy. Napakaswerte mo dahil ikaw ang pinagkalooban ng ganyang mutya. Oo nga po eh. Wala po talaga akong kaalam-alam sa mga ganito. Mabuti na lamang po't nariyan ka. Hindi rin kasi sinabi sa akin ng engkanto na nagbigay sa akin itong mutya kung para saan to eh. Tinapik naman niya ako sa balikat at muli nang lumabas ng bahay upang ituloy na ang panggagamot niya. Ako naman ay umuwi na ng bahay at laking gulat ko nang makita kong naroroon ang nanay ko. Pero hindi na kagaya noong bata ko ang pagkasabik na nararamdaman ko. Dahil siguro'y sanay na akong wala siya sa piling ko. Mukhang nag-iisa lamang siya at hindi kasama ang aking kapatid sa nanay. Apo, ang nanay mo naririto. Hindi ka man lang ba magmamano sa kanya? Ngumiti naman ako ng tipid sa nanay ko at tagmano pa rin ako sa kanya. Kahit ang totoo'y napipilitan na lamang ako. Kaagad niya akong tinanong kung kumusta ba ako. Muli lamang akong ngumiti sa kanya at sinabi kong ayos lang ako. Humingi rin siya ng tawad sa akin, Karine, dahil hindi siya nakauwi nung mismong kaarawan ko. Tumango lamang ako sa kanya at sinabi kong naiintindihan ko. Niyakap naman niya ako habang paulit-ulit na humihingi sa akin ng paumanhin. Gusto ko sanang yumakap din sa kanya, pero mas pinili kong pigilan ang aking sarili. Bigla ko kasing naalala noong bata ako na tuwing uuwi siya ay kaagad din siyang umaalis. Kahit umiyak ako at magbakaawang wag na niya akong iwan, ay iniiwan pa rin niya ako. Sa pagkakatanda ko ay 2 hanggang 3 beses lamang siyang umuuwi sa amin sa loob ng 1 taon. Kaya naman nasanay na ako na wala siya. Mukhang naramdaman ni nanay na may tampo ako sa kanya. Kaya mabilis niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Kitang-kita ko ang mga pagpatak ng mga luha niya at bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya ay magkakasama na kaming muli dahil hindi na siya aalis pa. Napaawang ang mga labi ko dahil sa sinabi niyang yun. Talaga po, Nay? Dito ka na ulit? Pero bakit po? Tsaka bakit hindi kasama si Julius? Masaya ngunit nagtatakang tanong sa kanya. Nang bigla na lamang niyang bitiwan ang mukha ko at bahagyang tumalikod sa akin. Dahil doon ay mas lalo akong nagtaka. Nay, sagutin niyo ako. Anong nangyari? Naghiwalay na ba kayo ng tatay ni Julius? Sa pagkakataong yon ay muli niya akong hinarap at bahagya siyang tumango sa akin. Sinabi niyang nahuli niyang ng babae ito at nang komprontahin daw niya ay pinagbuhatan pa siya ng kamay. Nakaramdam agad ako ng galit dahil sa pinagtapat ni Nanay Karine. Para bang gusto kong puntahan ang dati niyang kinakasama at saktan din ito. Ayaw din daw sumama sa kanya ni Julius at mas piniling maiwan sa kanyang ama. Nakaramdam ako ng konsensya dahil sa inasal ko. Mabilis ko siyang niyakap na mahigpit, saka ko siya hinalikan sa noo. Masaya akong nagbalik sa buhay namin ng nanay ko. Ngunit hindi ko maiwasang malungkot para kay Julius dahil mararanasan niya ang walang ina sa kanyang tabi. Hanggang sumapit ang kinabukasan at oras na upang turuan ako ni Mang Pedring sa pakikipaglaban at sa paghawak ng armas. Isang punyal ang ibinigay niya sa akin at tinuruan niya ako kung paanong gamitin ito, na kahit maliit lamang ito kumpara sa espada ay matatalo ko pa rin ang aking kalaban. Mang Pedring, ang liit naman po nito. Para lang akong maghihiwa ng gulay o di kaya ay karne. Sigurado ka bang matatalo ko mga kalaban ko aswang sa pamamagitan lamang ng punyal na ito?
Ay wag mong maliitin ang punyal na yan, B-boy. Baka hindi mo alam marami nang napaslang na mga aswang yan. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya at pinagbasdan ang punyal na hawak ko. Huwag mo pong sabihin na isa kang antingero. Hindi ka lang basta-basta albularyo. Antingero ka rin po. Oo, B-boy. At ang tangan kong mutya ay mutya ng bulalakaw. Hindi ko ito pinagsasabi kahit na kanino bukod sa aking asawa. Pero dahil pareho na tayong antingero ngayon, ay tiwala ako na hindi mo ipagsasabi sa iba ang sekreto ko. Oo naman po. Hindi ko po talaga ipagsasabi. Noong ako'y edad 30 pa lamang, ay kilala akong manunugis na aswang sa lugar namin. Marami akong nakalaban at tapas lang ng mga aswang. Iba't ibang uri, mula sa mahinang aswang hanggang sa pinakamalakas na uri. Gamit lamang ang aking mutya at ang punyal na yan. Dahil hindi naman kami nagkaanak ng aking asawa, ay sa iyo ko ipapamana yan. Ingatan mo sana yan gaya ng pag-iingat ko. Opo, Mang Pedring. Makakaasa ka pong iingatan ko ito. Maraming salamat po at patawad na rin kung minaliit ko to kanina. O siya, tama na ang pag-uusap. Muli na tayo mag-ensayo. Lagi mong tatandaan na sa pakikipaglaban ay hindi lamang bilis ng kilos ang kailangan. Dapat ay mabilis ka rin mag-isip kung sa paanong paraan mo matatalo ang iyong kalaban. Pakakatandaan ko po yan. Huwag kang magdadalawang isip na ihagis sa akin ang punyal. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako masusugatan dahil kagaya mo ay may proteksyon din ako. Tumango nga lang ako at sinimulan na namin ang pag-iinsayo. Napakaliksi ni Mang Pedring at hindi mo akalain na matanda na siya. Mas lalo akong namangha sa kanya nang lumundag siya at tumulay sa sanga ng puno at walang kahirap-hirap. Sumigaw naman siya at sinabing gayahin ko siya. Napangiti ako dahil kaya ko na rin ang ginagawa niya. Lahat ng pagtangka niya sa aking pagsaksak gamit ang isa pa niyang punyal ay mabilis kong naiilagan. Hanggang sa lumundag siya sa ibaba at ganoon din ako. At doon kami naglaban. Sinunod ko ang sinabi niya sa akin na dapat ay maging mabilis din ako mag-isip kung paano ko matatalo ang kalaban ko. Inihagis ko nga sa kanya ang punyal, subalit mabilis niya itong naiwasan at may iba pang tinamaan nito. Nagulat kaming dalawa nang bumagsak sa lupa ang lalaki. Nagkatinginan kami at nang akma kong lalapit ay pinigilan niya ako. Hanggang sa mapansin naming unti-unting nagbabago ang itsura ng lalaki. Nagiging baboy ramo ito. Sabi ko na't aswang ang lalaking yan Walang kahirap-hirap po siyang napaslang. May aswang po pala sa lugar na ito? Sa kabundukan? Kahit saan naman, B-boy. Hindi mo nga namamalayan kung minsan nakakasalamuhan na rin pala natin sila. May mga aswang na napakagandang babae o napakagandang lalaki sa araw at pagdating ng gabi ay doon nagiging malalaking ibon. Nagkakaroon sila ng pakpak katulad ng mga paniki. Ang iba ay tao ang binibiktima. Ang iba naman ay mas pinipiling hayop na lamang ang kainin. Anong uri po ng aswang to, Mang Pedring? Isa itong mandurugo. Kaya mag-iingat ka sa mga makakasalubong mo. Sa panahon ngayon, ay kaya na rin nilang mamuhay gaya ng pamumuhay nating mga tao. Pagkatapos naming mag-usap, ay muli naming tinignan ang napaslang ko. Unti-unti itong nagiging abo. Muli naming itinuloy ang pag-iinsayo hanggang sa dumilim na nga. Mabuti na lamang at may dalang flashlight ang matanda. Sa gitna ng aming paglalakad ay kapwa kami napahinto dahil tila may sumusunod sa amin. Maganda ka, B-boy. Mukhang mapapalaban tayo. Inihanda ko na nga ang sarili ko at tinintay naming lumapit ang sumusunod sa amin. Nang akma itong papaliparan ni Mang Pedring ng punyal, ay biglang sumigaw ang binatilyo. Wag! Hindi po ako lalaban!
paano kaming nakakasigurong hindi ka aswang? Bakit hindi niyo po tingnan ng mga mata ko? Nagsasabi po ako ng totoo. Kagaya niyo rin ako. Tao rin po ako. Pero, anong ginagawa mo sa kabundukang ito? Wala na po kasi ako mauuwian pa. Pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko. Tanging ako lamang ang nakaligtas. Tulungan niyo po ako. Pangako, tutulungan ko din kayo matunto ng pugat ng mga aswang. Kaagad kaming lumapit sa estrangherong binatilyo at tumingin kami sa paligid upang masigurong wala nga itong kasama. Saan ang pugad ng mga aswang, iho? Mas mabuti pong ipagpabukas na lamang natin ang pagtungo roon. Masyado pong mapanganib kung ngayon tayo magtutungo. Napakarami nila. Teka lang naguguluhan ako eh. Kung pinatay ng mga aswang ang mga magulang mo, paano mo nalaman kung saan ang pugad nila? Ngunit imbis na sumagot ito sa katanungan ko, ay bigla na lamang itong umiyak na parabang takot na takot. Kaya nagpasya si Mang Pedring na isama na namin siya palabas ng kabundukan. Nang makalabas na nga kami ay dumiretso kami sa bahay nila Mang Pedring at doon namin muling tinanong ang binatilyo. Bata, ano nga palang pangalan mo? Jimboy po ang pangalan ko. Ako naman si Biboy at siya si Mang Pedring, ang batikang albularyo dito sa lugar namin. Pagpapakilala ko sa amin at inabutan naman siya ng tubig ni Aling Melda upang makainom siya. Halata kasing uhaw na uhaw siya. Kaya mo na bang ikwento sa amin ang nangyari o gusto mo munang kumain? Mamaya na lamang po ako kakain. Magpahanggang ngayon po eh. Para bang hindi ko maramdaman ng gutom dahil nga sa sinapit ng mga magulang ko. Naanyayahan po kasi kami sa isang piyestahan. Sabi ng kapitbahay namin marami raw handa sa lugar na yon. Nagpaunlak naman po sila nanay at tatay. Pero ako hindi nakasama dahil masama ang pakiramdam ko. Sabi nila nanay ay ipagbabalot na lamang nila ako ng handa. Kaya pumayag ako maiwan. Ngunit ilang oras na nakakalipas ay hindi pa rin sila bumabalik. Kaya magtutungo sana ako roon. Nakasalubong kong kapitbahay namin na nag-imbita kila nanay. Ang sabi niya, wala na raw mga magulang ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Iniisip ko na baka nagbibiro lamang siya, ngunit ang sabi ko sa kanya, hindi yun magandang biro. Hanggang sabihin niyang wala na nga talaga mga magulang ko dahil inialay na sila sa pinuno ng mga aswang. Nakatakas lamang daw siya ng matuon ng atensyon ng mga aswang kina nanay at tatay. Ngunit hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Batid ko may kinalaman siya. Mukhang espiya siya ng mga aswang at sinadya talaga niyang dalhin doon ng mga magulang ko. Galit na galit ako sa kanya nang sabihin niya ang masamang balita na yon kaya... Hindi nga niya maituloy-tuloy ang sasabihin niya. Pero ayon sa kanyang pagkukwento, ay nahulaan ko kung anong ginawa niya sa kapitbahay nila. At hindi nga ako nagkamali. Sa galit niya rito ay napatay niya ito at nagtungo siya sa kabundukan kung saan namin siya nakita ni Mang Pedring. Inamin niya rin sa amin na buong tapang niyang pinuntahan ng pugad ng mga aswang. Mabuti na lamang daw at walang nakakita sa kanya. 5 araw na rin daw siyang nagtatago sa bundok at tanging sa ilog na lamang siya umiinom ng tubig. Habang ikinikwento nga niya ang lahat ng yon sa amin, ay luhaan ang kanyang mga mata. Awang-awa ako sa kalagayan niya at sa kanyang sinapit. Namatayan siya ng mga magulang dahil sa mga aswang at nakapatay siya ng tao dahil sa bugso ng damdamin. Handa naman po akong pagbayaran ng mga nagawa ko. Handa akong sumuko sa mga pulis at sila nang bahalang magpataw sa akin ng parusa. Ngunit bago kayang gawin, ay nais ko munang mabigyan ng hustisya ang mga magulang ko. Gusto ko maubos ang lahat ng aswang, lalo na ang pinuno nila. Huwag kang mag-alala, Jimboy. Hindi ka kaagad makukulong. Hayaan mo't tingnan natin kung anong magagawa natin
tungkol sa bagay na yan. Pero hindi po ako nagsisisi dahil alam kong siya ang may kagagawan nun. Siya ang may kasalanan. Damang-dama ko ang galit sa puso niya. Wala akong magawa ng mga sandaling yon kundi ang yakapin siya at ipadamang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Dahil lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na ako sa kanya na kailangan ko nang umuwi. Naisa na niyang sumama sa akin, ngunit sinabi ni Mang Pedring na mas mabuting doon na lamang siya magpalipas ng gabi at kailangan din niyang gamutin dahil may mga sugat siya sa binti, braso at muka. Hindi naman nagmatigas si Jimboy at pumayag sa nais ng matanda. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Kuya B-Boy. Sila mag-ingat sa akin. Pagbibiro ko sa kanya at tuluyan na nga akong umalis. Ngunit habang naglalakad ako pa uwi, ay hindi ko makalimutan ang kanyang sinabi na sa ganong edad ay nakagawa na siya ng krimen. Pero natigilan ako sa paglalakad nang maisip kong baka hindi naman tao ang kapitbahay nilang yon na maaaring aswang din yon. Muli akong bumalik kila Mang Pedring upang matanong ko si Jimboy patungkol sa kapitbahay nilang sinasabi niyang espiya o alagad ng mga aswang. O B-Boy, bakit nagbalik ka? Nasaan po si Jimboy, Mang Pedring? May nais lamang po ako itanong sa kanya. Sinabi nga ni Mang Pedring na nasa palikuran ito at maya-maya lamang ay gagamutin na niya ang mga sugat nito. Nang matapos si Jimboy ay kaagad ko siyang tinanong. Jimboy, anong ginamit mo sa pagpatay sa kapitbahay niyo? Itak po. Bakit po? Anong nangyari sa katawan niya? Naabo ba? Hindi ko na po alam eh. Matapos ko magawa yung kay Aling Marites. Hinila ko na siya sa sagingan. Doon ko itinago ang bangkay niya at umalis na ako at nagtago. Napatango-tango na lamang ako habang may nabubuong plano sa aking isipan. Napasulyap naman ako kay Jimboy at mukhang nagtataka siya kung bakit ganoon ang tanong ko. Gagamutin na kita, Jimboy. Ito na mga dahon na itatapal ko sa mga sugat mo at itong langis na may orasyon. Kahit alam kong may kakayahan akong magpahilom ng sugat, ay hinayaan ko si Mang Pedring. Baka ayaw lamang niyang may makaalam ng lihim ko. Kinabukasan ay muli kaming nagkita-kita at pinagplanuhan naming maigi ni Mang Pedring ang paglusob sa sinasabi ni Jimboy na pugad ng mga aswang. Kailangan daw kasing marami kaming panlaban sa mga ito. Lalo na sa pinuno dahil alam niyang higit na malakas ito kumpara sa ibang aswang. Marami siyang inihanda na dadalhin namin. Hindi ko alam kung ano ang mga yon at tanging nakita ko lamang ay ang asin. Ibinilin din niya sa akin si Jimboy. Kailangan ko raw itong protektahan. Siya raw ang makikipaglaban sa mga aswang dahil siya ang higit na nakakaalam pagdating sa pakikipaglaban. Tutulong po ako. Hindi ko po kayang panoorin lamang kayo na nakikipaglaban sa mga yon. Ikaw ang bahala, B-Boy. Pero lahat lamang ng lalapit sa inyo ang paslagin mo. Gaya ng sabi ko sa iyo, ikaw ang promotekta kay Jimboy habang nakikipaglaban ako. Tumango na lamang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Nagpaalam pa siya sa kanyang asawa at sinabing mag-iingat kami. Hanggang sa magtungo na nga kami sa sinasabing pugad ng mga aswang. Napakalayo ng nilakad namin bago namin yon narating. Sa kabundukan kami nagdaan at 2 ilog ang aming tinawiran. Nadaanan din namin ang baryo nila Jimboy. Dahil sa layo ng aming nilakbay, ay hingal na hingal si Jimboy, kaya naman hinayaan na muna namin siyang mamahinga sa ilalim ng puno. Nakikita niyo yung mga kubong yon? Bahay yun ng mga aswang. Noong una, akala namin mga tao nakatira diyan. Ang mga magulang mo lang ba ang inaalay nila sa pinuno ng mga aswang? Hindi ko po alam. Pero sa palagay ko marami na. May mga nabalita rin kasi noon na may mga nawawala at hindi na natagpuan pa mga to. Malakas ang kutob ko ng mga aswang may kagagawan. At ngayong
naririto na tayo sa pugad nila, ay may gaganti ko na rin ang mga magulang ko. Ilang minuto lamang siyang nagpahinga at naglakad na kaming muli patungo sa mga kubo. Tahimik ang paligid na parabang walang nakatira. Nang mas makalapit kami, ay halos masuka ako dahil sa nakakasulwasok na amoy. Amoy ng nabubulok na karne. At sa isang papag ay may mga bahid ng dugo na mas lalong nagpabaligtad ng sikmura ko. Hindi ko na talaga kinaya ang amoy at dahil doon ay nakalikha ako ng ingay. Narinig naming may nagsalita kung kaya't mabilis kaming hinatak ni Mang Pedring upang magkubli. Rinig naming may nagsasalitang matandang lalaki at hinahanap niya kami. Mayroon talaga akong narinig. Mukhang may tao. Hanapin nyo. Mukhang pagkain ang lumalapit sa atin. Bigla akong kinabahan nang marinig ko yun dahil nakakatakot ang boses nito at hindi ko alam kung kakayanin ba naming dalawa ni Mang Pedring ang mga aswang. Marami sila kumpara sa amin na dalawa lamang. Kami ba ang hinahanap nyo? Nagulat ako nang biglang lumitaw si Mang Pedring mula sa pinagkukublihan namin at mabilis na hinataw ng espada ang dalawang aswang na mabilis ding nalagutan ng hininga. Dahil doon ay naglabasan nga ang mga aswang. Napakarami nila. Hindi ko alam pero parang bigla akong naduwag. Lalo na nang humigpit ang kapit ni Jimboy sa aking braso. Ang lalakas ng loob niyong magtugo sa lugar namin. Akala niyo ba'y makakalabas pa kayo ng buhay? Hindi! Hindi! Inilagay niyo lamang ang buhay niyo sa kapahamakan. Mga aswang, sa tingin niyo ba'y papayag kaming mamatay dito? Nandito kami upang paslangin kayong lahat. Mas lalo lang natawa ang aswang at sumugod na nga ang mga ito sa amin. Pero lahat ng sumugod ay naghiyawan dahil sa sakit at hapdi dahil sinabuyan sila ni Mang Pedring ng asin. Nang biglang may lumundag sa amin ni Jimboy at sinugatan kami sa likod. Napunit ang damit namin dahil napakatulis ng mga kuko nito. Pero mabilis din naghilom ang mga sugat ko. Kaagad ko namang hinatak ang punyal ko at itinarak ko yon sa dibdib ng aswang. Hayaan mo na ako dito, kuya. Hayaan mo na ako mamatay. Ipaghiginti yung mga magulang ko, Kuya B-Boy. Hindi, Jimboy. Hindi ko hayaang mamatay ka. Akong bahala sa'yo. Akma ko na sanang gagamutin ang sugat niya sa pamamagitan ng aking mutya. Ngunit may dalawang aswang na naman ang lumapit sa amin. Naglalaway sila na parabang asong ulol. Biglang may dinukot si Jimboy sa kanyang bulsa at asin pala ito. Mabilis niyang inihagi sa dalawang aswang at umusok ang katawan ng mga ito. Yun na rin ang pagkakataon ko upang saksakin sila ng punyal. Medyo madaya si Mang Pedring ah. Hindi ako binigyan ng asin. Pagbibiro ko nang mapaslang ko ulit ang dalawang aswang. Mabilis na naabo ang mga katawan nito dahil na rin siguro sa asin. Habang abala ang matanda sa pagkikipaglaban sa mga aswang, ay sinamantala ko namang gamutin ang mga sugat ni Jimboy sa likod. Nagulat pa ito at sinabing may kakayahan din pala akong manggamot. Tinanguan ko na lamang siya at nilingon namin ni Mang Pedring. Napakahusay niya sa pakikipaglaban. Halatang batikan na. May aswang sa bubong, kuya! Mang Pedring! Sa likod mo! Kaagad na nilundag si Mang Pedring ng aswang. Pero mabilis din niya itong nasugatan gamit ang kanyang espada. Nais ko sanang tumulong ngunit hindi ko maiwan si Jimboy. Tulungan mo na si Lolo Pedring, Kuya B-Boy. Hayaan mo na ako dito. Total may mga asin pa ako sa bulsa at may mga bawang din. Ako nang bahala sa sarili ko. Pero ang sabi ni Mang Pedring, kailangan kita protektahan. Kaya ko ng sarili ko, kuya. Sige na. Puntaan mo na siya roon. Iniwan ko na nga si Jimboy at lumapit ako kay Mang Pedring na abala sa pagkikipaglaban. Jimboy! Bakit mo iniwan ang binatilyo?
Maigpit kong bilin sa'yo na protektahan mo siya. Kaya na raw niya ang kanyang sarili. Aray! Napadaing ako nang may lumundag sa aking balikat. Mabilis ko itong hinatak mula sa aking likuran. Pero nagawa pa ulit niya akong kalmutin. Pero hindi ko na yun ininda pa. At nang maalis ko siya sa aking likod, ay buong lakas ko siyang inihagis at tumama ito sa kubo. Akma pa itong babangon kaya naman patakbo akong nagtungo rito at sinaksak ko na ito sa dibdib. Mahusay, B-boy! Mas lalo pa po yata ako lumalakas Hindi naman na kumibo ang matanda dahil may dalawa pa siyang kalaban hanggang sa mapaslang na namin ang lahat. Napaslang ko ng pinuno ng mga aswang. Wala nang salot. Naubos na natin. Paano niyo po nalaman na siyang pinuno? Tinawag siyang pinuno kanina habang nakikipaglaban ako sa kanya. Nang bigla kong maalala si Jimboy, mabuti na lamang at ligtas siya. Lumapit kami sa kanya at kaagad naming tinanong kung may masakit ba sa kanya. Sinabi naman niyang walang masakit sa kanya. Bagkus ay masaya siya dahil naiganti na niya ang kanyang mga magulang. Yumakap din siya sa amin at paulit-ulit na nagpasalamat. Maya-maya lamang ay napasunod na lamang kami ng tingin sa kanya habang naglalakad na siya patungo sa mga kubo. Batid ko na rin kung sino ang hahanapin niya. Nay! Tay! Rinig naming sigaw ni Jimboy kung kaya't nagmadali kaming magtungo sa kinaroroonan niya. Halos mapaluhod ito habang nasa pinto. Sa kubo kasing yun ay naroroon ang bangkay ng mga tao at ang dalawa sa mga yon ay mga magulang niya. Napatakip ako sa aking ilong at bibig dahil nakakasulasok na talaga ang amoy ng mga ito. Pero si Jimboy ay parang hindi niya yon naaamoy dahil lumapit pa siya sa mga ito at niyakap niya ang mga magulang niya. Butas ang dibdib ng mga ito maging ang tagiliran. Umalis ako sa tapat ng pinto dahil hindi ko kayang makita si Jimboy habang naghihinagpis. Nakakaawa po si Jimboy. Napakasakit nito para sa kanya. Oo nga, B-boy. Pero nandito naman tayo para sa kanya. Ngayong wala ng mga magulang niya. Kami ng tatayong bago niyang mga magulang. At ako naman, ang magiging kuya niya. Hinayaan lamang namin siyang umiyak ng umiyak sa loob hanggang sa siya na mismo ang lumabas. Hinang-hina siyang lumapit sa amin. Ililibing natin ng mga magulang mo kasama ng iba pang mga bidiktima ng mga aswang. Masama po ba akong tao? Hindi. Bakit mo naman natanong yan? Bakit kaagang kinuha sa akin ng mga magulang ko? Wala na akong pamilya, Lolo Pedring. Narito kami ng Kuya B-boy mo. Hindi ka namin pababayaan. Susuko rin po ako sa mga pulis dahil sa krimeng nagawa ko. Wag muna, Jimboy. Alamin muna natin. Malay mo, aswang lang din yung marites na yon. Aalamin namin yan. Aalamin natin. Bahagya naman siyang tumango at nagtungo na kami ni Mang Pedring sa kubo. Kinuha namin ang 7 bangkay roon at inilabas namin. Nakakita rin kami ng panghukay sa tabi ng puno. Mukhang yon ang ginagamit ng mga aswang sa mga taong binibiktima nila. Ako na ang naghukay ng paglilibingan at nang sapat na ang lalim ng nahukay ko, ay pinagtulungan na namin yun ni Mang Pedring na buhatin. Paalam, Nay. Tay. Hanggang sa muli. Umiiyak na sambit ni Jimboy. Tara na. Pupunta pa tayo sa inyo. Pero bago yan, ay kailangan na muna nating maligo sa ilog. Habang patungo nga kami sa ilog, ay nataraw namin na may mga tao. May kadalagahan na naglalaba. Ang iba ay mga bata. Dahil masangsang na ang aming mga amoy, ay pinili naming hindi lumapit sa kanila. Kaagad akong nagtampisaw sa tubig at inilubog ko ang aking katawan. Ganon din naman sila Jimboy. Hanggang sa mamukhaan niya ang mga naglalaba. Ang sabi niya ay kilala niya ang mga ito, mga kapitbahay nila.
Kaagad naman siyang umahon at lumapit sa mga ito. Sumunod naman kami ni Mang Pedring sa kanya. Nagulat ang mga ito nang makita si Jimboy. Ang buong akala raw nila ay namatay na rin ito dahil biglang naglaho. Sinabi niyang umalis siya dahil hinanap niya ang kanyang mga magulang at doon namin nalaman na hindi na rin nakita pa ang isa nilang kapitbahay at yun nga si Marites. Parang bula rin daw itong biglang naglaho. Hindi inamin ni Jimboy na napatay niya ito at hindi niya rin niya inamin na natagpuan na niya ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit niyang tinanong kung hindi na raw ba talaga nakita si Marites at ayon nga sa mga dalaga ay hindi na, kaya mas lalong lumakas ang kutob namin na isa rin itong aswang. May isang nagtanong kung saan na siya ngayon titira ngayong wala na ang mga magulang niya. Sinabi nga niyang kila Mang Pedring na siya. Si Mang Pedring na nga ang kumupkop kay Jimboy. Pinag-aral din nila ito at itinuring na parang tunay nilang anak. Maging ako ay bumalik na rin sa pag-aaral kahit 21 anyos na ako noon at high school pa lamang. Madalas pa rin ako nagtutungo sa puno ng balete at umaasang muli kong makikita ang engkantong nagbigay sa akin ng mutya. Ngunit bigo pa rin ako hanggang sa hindi na ako umasa na makikita ko itong muli. At ngayong may edad na ako ay hindi ko na talaga siya nakita pa. Maging si tatay ay hindi ko na rin nakita at wala kaming kaalam-alam kung nasaan na ba siya, kung buhay pa ba siya o patay na. May sariling pamilya na rin ngayon si Jimboy at si Mang Pedring ay 15 taon na rin mula nang pumanaw. Kay Jimboy niya ipinamana ang kanyang anting-anting at pareho kaming takbuhan ng mga taong gustong magpagamot. Tunay ngang may hatid na swerte ang mutya ng linta sa negosyo. Dahil dito ay umasenso ang pamumuhay namin nila nanay. Masaya naman ako sa tinatapasa kong kaginhawaan sa buhay. Pero may nakatagong lungkot dahil hindi ko nakasama sina lolo at lola na siyang tumayong mga magulang ko nang iwan ako ng aking nanay at tatay. Hanggang dito na lamang po, Karine. Lubos na gumagalang. Biboy Salonga. Wakas.